Good morning! Kumusta na kayo? Natrangkaso eh. Kaya, ang tagal ano ba, 3 weeks na hindi tayo nakapag-vlog. Teka, copy muna. Sandali lang ha. Okay, pero i-update ko kayo, especially kay Isko Moreno kung anong latest. Yeah, kay Isko Moreno ay ginigipit daw. Pero ano, napakaganda, overall naman ay napakaganda ng campaign ni Isko Moreno. So, siya ay medyo pinagtutulungan. Siyempre, kung sino daw mabunga, ay siyempre nang babatuhin mo. So, supposed to be, yung incumbent lagi ang i-criticize di ba? Pero baliktad dito si Isko Moreno ang pinagtutulungan ng mga kandidato, siyang pinuput down. Dahil siyempre, siyang nasa sa taas Pero napakahirap ng habulin. So anyway, babalikan natin si Isko Moreno at napakaraming kalituhan na kailangan bigyan natin ng liwanag itong mga kababayan natin dahil yung impeachment ni Sara, isingit din natin, ay mukhang nabubudol-budol na naman ang mga kababayan natin. Kunyari lang i-impeach, kaya pala merong mga diversion na may mga TRICOM na pinalalabas ay para patayin ng oras para i-impeach si Sara. But in the last minute ay kunyari ay napilitan na sila kasi ang mga tao ay nagagalit na dahil bakit hindi ituloy yung impeachment for too much inihold nila. So finally ay kunyari lang ay bumoto sila para ang mga tao hindi magalit, pero alam naman nila na papatayin din nila dahil walang mangyayari. So hugas kamay kunyari sila. So anyway, nasa Senado na at hugas kamay din ng Senado na wala na silang magagawa. So yun pa rin. So nasunod pa rin ang pagmamanipulate nila na patayin ang impeachment. So anyway, dahil nga sa trangkaso tayo, full time tayo nanonood dito sa mga political analyst at tinutukan natin yung mga yan at if you notice, meron tayong kampanya dito na teka muna. First of all, okay, we get along dahil meron tayong common denominator kay Isko Moreno. Pero itong kampanya natin na anti-dynasty, itong mga recycle, itong mga sikat na to ay wag nang iboto, ay hindi ko alam kung tayo magkakasama sa bagay na o hiwalay tayo. However, may mga exception naman dyan na which is pwede rin tayong we can get along. Kasi ang nabubudol-budol talaga itong mga kababayan natin dahil parang Coke at saka itong Pepsi Ang modern men ay ang nag-i-stock sila, di ba? Bumibili ng stock sa both party. So wala pupunta ng consumer sa isang direction lang. Yun. So ganun din sa politiko. Kung napapansin niyo, maraming mga politiko, yung kanilang pamilya ay maghahati sa magkabilang party para play safe sila kahit sinong manalo. So niloloko lang talaga nito mga politiko ang ating mga kababayan. Nilalaro lang nila. So, we're on the mission na andito pa rin tayo. Anyway, meron akong kakaibang sitwasyon sa lahat ng mga vlogger dahil hindi ho tayo jokebox vlogger. Wala ho tayong kinikilingan, okay? Maaring magalit sa atin yung mga kampo ng mga Marcos, maaring magalit sa atin ang kampo ng mga Duterte, ang mga kampo ng Lenny, dahil dahil seryoso ho tayo sa ating naninindigan tayo na hindi ho talaga tayo pabor sa mga dynasty family. Kaya nga dynasty, they are nasty. Yo, they are nasty. Kaya dynasty family ang tawag sa kanila. Okay? At nanluluko lang ho yan ng ating mga kababayan na ang punot dulo ng paghihirap. At hindi imposible na maituwid na imposible mapagbago ng mga
ng mga ganitong kalakadan. Itong ang takbo ng utak ng mga kababayan natin. Okay. Kaya yung mindset ng mga Pilipino andun pa rin eh. Meron silang presyo. Nape-pressure nga sila dito sa mga dynasty family pag-compromise sa kanila. So, yun, walang value ang ang mga kababayan natin habang merong dynasty family at yung mga sikat lang ang kaya nilang iboto. Ibig sabihin, di lang abot ng pag-iisip nila. So, yun lang ang kapalaran ng mga Pilipino. However, ay sabihin na nila na para ako sirang plaka, nag-iisa kalaan na nangangampanya dito sa dynasty family, itong mga recycle, itong mga sikat, ay kinukontra mo, ay bahala ka sa buhay mo, piloso mamay. So anyway, hindi ko naman sinasabi na itong vlog ko ang kasagutan ng problema sa mundo. So that's why I take it lightly. Kung kailan lang tayo makapag-vlog, ganun pa man ay naninindigan tayo na tuloy-tuloy ang ating kampanya dito sa mga huwag nyo iboto itong mga dynasty family, itong mga sikat, huwag nyo iboto, itong mga recycle ay huwag nyo iboto dahil niloloko lang kayo. So kahit na 100 beses, saka walang value. Pag binoto nyo to, para nyo sinabi na walang value ang inyong sarili. Okay? Yun lang So, yung mga bagong mukha, yun ang ating iboto. Napakadami mga katulad ni Mark Gamboa, yan. Yung Luke Espiritu. Napakarami mga kailangan bigyan ng pagkakataon eh. Pag nakita mo na walang mga kamag-anak at sumikat ito, ibig sabihin magaling ito. Dahil talagang he finds his way, hindi ito bumili, hindi ito sa mga kamag-anak, hindi ito nag-compromise. Grabe nga yung mga sipon. Ang mga sipon, pumunta ako ng doktor, hindi katulad nung araw na 3 days lang, pag pinawisan ka, wala na yung iyong trangkaso. Ito mga virus ngayon, after nung COVID, ay tumatagal na at least 2 weeks na na hindi basta-basta nawawala. Yun na ang mga modern cold ngayon. So, yun. So, anyway, balikan natin si Isko Moreno. Okay, so, si Hanny Lacuna ay hinihigpitan si Isko Moreno sa mga permit niya. So, ganun pa man, ay hindi ko alam kung bakit si Mayora, naniniwala pa rin siya na mananalo siya. So, ang ating kinakampanya ay tungkol kay Isko Moreno dahil yun lang ang nakikita natin na guarantee na matuwid na politiko, nagagawa ng tama. Okay? At hindi siya galing sa dynasty family. They are nasty family ang tawag doon sa mga sa mga kamag-anak incorporated. Wala nang parang lukuhan na pinaiikot nila ang buhay ng mga Pilipino. At madami kasi sa mga sa mga kababayan natin ay talagang hindi advanced citizen. Hanggang dito na lang muna, pero ang ating kampanya dito sa mga sikat, ito sa mga recycle, ito sa mga dynasty family ay palagay ko magtutuloy-tuloy ito. Okay? Pero tayo mga nakakross na mga mahuhusay na na mga bagong mukha na politiko ay binabanggit din natin. Katulad ito sina Mark Gamboa, yan, sina Luke Espiritu, na hindi to mga dynasty family at talagang maganda ang kanilang intention. Itong Bunyog Party ay mga bagong mukha ay palagay ko may magagawa to dahil alam nila yung alam nila yung pangangailangan. At saka yung wala pa masyadong mga compromise. So yun ang maganda sa mga bagong mukha, bagong lahi. So anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Medyo pa tayo medyo itong trangkaso talaga grabe, hindi tayo makawala. Anyway, I'll see you with my next vlog. Alright, God first. Peace out.